Yan, ito na yan mga tol. So, balik tayo sa part 2 ng insulation ng ating Honeywell switch. Bali, naikabit ko na siya sa motor. Ito. Yan. Ito siya. Ito guys, bali, ito yung Honeywell na binili ko. Bali, nilagyan ko na rin siya ng mga tag para madaling ikabit mamaya. Ito siya. So, hindi ko kasi medyo kabisado yung color coding nito, kaya ginawa ko, tinester ko na siya kanina para madaling ikabit. Kasi ito yung kakabit nating hazard flasher relay para sa hazard. Tapos Daytona quick throttle, budget meal lang pero pwede na. Tara guys, kapit natin sa Kawasaki Barako. Tsaka ito nga pala guys, kakailanganin natin para sa hazard, dalawang diode. Yan, medyo hindi siya kasi mai-focus eh. Pero yun, nakikita nyo 10 ampere, 6 or 9 or 10 pwede yan. So 10 yung available ko, so ito na lang gagamitin natin. Okay, yan, ito na yan mga tol. So balik tayo sa part 2 ng insulation ng ating Honeywell switch. Bali, naikabit ko na siya sa motor. Ito. Yan. Ito siya. Tapos ito na yung pinakandulo niya. Yan. So dito importanteng maiayos natin ng maganda yung mga wire. So gaya ng sinabi ko guys, nilagyan ko na ng mga tag, so madali na natin siya maikakabit isa-isa. Tapos ang isang preparation na ginawa natin, inayos natin yung mga wire, yung mga pagkakabitan. Yan, naka-segregate na yan para mas madali natin maikabit. So i-discuss natin isa-isa yung wire ng Kawasaki Barako. So dito, ito yung papunta sa dito sa panel board ng Kawasaki Barako, yung sa may speedometer board. Yan, ito yun. So dito nag-abang na tayo ng switch para sa, or yung wire para sa neutral light. Para naman dito, ibali ikakabit natin siya ng separate. Naglagay tayo ng negative positive ng neutral. So kailangan nakaabang lagi yan. Yan. Kailangan to mahanap natin agad. So madali naman natin siya matatandaan. Ito yung dalawang magkatabing wire. Yan, ito. Yung red and light brown. Yan. So ito siya. Tapos itong isang to, ito naman yung sa ignition switch nya. Yan, ignition switch. Tapos ito yung galing sa susian pula. Yung brown, makita nyo yung brown. Yan, ito naman yung wire na sa headlight. Yan. Ito yung i-connect natin sa headlight. Ibali, ito yung pinakang accessory wire nya. Itong brown. Dito tayo magkoconnect sa headlight.
Tapos ito naman, ito yung sa left side ng Brembo switch. I'm sorry, ng domino switch. Yung sa right side ng domino switch. Yan. Dito naka-separate na rin yung mga wire. So itong black and ito. Yun. Itong black and orange nya, black na may lining na wire, ito yung sa ignition switch. Yan. So nag-abang na rin tayo ng dalawang wire kasi yung domino Honeywell switch natin ikokonikan din natin ng ignition switch. So dito yan, dito natin i-connect. Okay. Tapos ito naman tong dalawa, itong blue at saka red, yung dulo. Ito naman yun sa switch ng headlight. Yan. Pag nag-connect tong dalawa, ibali mag-on din sa panel board, magkakasama na siya. Switch dito manggagaling yung sa headlight, switch na headlight, tsaka yung ilaw sa panel board. Okay. So naka-ready na siya. Nilagyan ko na siya nito. So madali naman siyang tandaan. Ito yung sa kill switch, so hindi ko na siya ginamit. Yan. Hindi ko na siya nilagay kasi baka nga pag habang nagdadrive tayo, aksidenteng mapindot natin, okay lang mamatay yung ilaw, pero yung makina mamamatay din pag napindot natin. So hindi ko na to nilagay. So optional, kung kayo guys, pwede nyo ilagay. Okay. Yan. Ano pa ba? Tapos ito yung sa headlight. Yan. Tapos dito naman sa ito, sa ilang pin ba to? 9 pin wire connector. Ito yung abang para dun sa left side ng switch ng Kawasaki Barako. So tinanggal ko na siya. Dito tayo mga magko-connect. Yan. Dito tayo magko-connect ng switch para dun sa Honeywell. Yan dito. Tapos ito naman, itong 3-pin connector naman, makita nyo to. Pakita natin yung mga wire. Yan. Yan. So ito guys, kung natatandaan nyo, ito yung dun sa last video ko na nagkabit ako ng Brembo clutch lever switch para dun sa ignition din, yung konektado sa ignition din. Yan. Ito yun. So itong isang to para dun sa negative ng ating connection. Yan. Negative connection ng motor. Yan. Konektado rin dito. So ito hindi ko na masyadong papaliwanag kasi meron naman akong video para dito. Yan. So di bali ito yun. Yan, naka-ready na siya. Actually na-install ko na to dati. Tapos ito yung diode nya. So may video rin ako doon kung paano at para saan tong diode. Okay. Ko-connect lang dito, naka-ready na yan. Yan. So ayusin ko lang tapos i-connect na natin isa-isa. Okay. Ito guys, di bali una natin ikakabit itong dalawang brown. Yan, mapapansin itong dalawang brown na magkatabi. May linyang light blue and green. Yan, itong dalawa. So puputulin ko na ito directly tapos ikakabit na natin sa signal. Ito yung signal wire nya, left and right. Yan. Ikakabit na natin. So puputulin ko na lang siya, direct na lang natin dito.
So ito yung linya ng signal light. Yan. Yan na. Itong dalawang kahiwalay, ito yung sa left signal, ito yung sa right signal. Left and right signal. Okay. So dito na natin ikakabit. Kabit ko muna. Yan, ito na siya guys. Naikabit ko na yung left signal wire niya. Kasabay nito yung left signal wire ng speedometer panel, yung extension. Ito. So sinabay ko na siya. Tapos kinabitan ko na rin siya ng diode. Ito yung diode na kailangan natin guys. So dalawang at least 10A na diode. Pwedeng 6 ampere, 9 or 10. Although 10 yung aking available, 10 yung nilagay natin. So yung dalawang diode, makikita niyo yung guhit niya. So sa kabilang guhit, pagkakabitin niyo yung pinakang magkabilang dulo. Ito siya, magkakabit na. Nilagyan ko na rin siya ng wire. Tapos yung may guhit dun sa may dulo dun sa tabi ng guhit, yun yung ikakabit nyo sa kaduktong ng signal wire. Tapos nung kabila ikakabit na rin natin. So naikabit na natin yung left, ikabit ko muna natin yung right. Okay. Ito na mga tol, so naikabit ko na yung right signal wire nya. Yan. Yung right signal wire, yun yung may linya na brown na may linya na blue. Yan. Tapos dito naman yung blue color sa speedometer gauge nya panel, yung extension ng speedometer gauge. Yan. So pinagsasabay ko na siya para mas madali natin maikabit. So yung left signal nya kinabit ko na rin. Right signal, ito magkatabi na siya. Tapos nakakabit na rin yung magkabilang dulo ng diode. Tapos ikakabit natin ito mamaya sa hazard. Yan. Okay. So nakabit na yung left and right signal, kakabit na natin yung hazard. Okay. Kabit ko muna. Yan, ito yung pinakang hazard wire nya. Itong kulay brown. Kakabit na natin dito sa pinagsamang dulo ng diode. Yan. Ito guys, nakikabit na natin yung dulo ng hazard wire. Yan, ito nakikabit na natin. So susunod na ikakabit natin yung busina nya o yung horn. Yan. Tapos yung negative ng horn. Ito yung negative ng horn. Yan. Kabit na muna natin. Yan guys, naikabit ko na. Yan. Itong brown na may lining na black, ito yung horn. Tapos yung green na medyo mataba, ito yung negative. Ito yung positive, negative. Tapos itong red na may lining na black, ito yung main supply. Yan, naikabit ko na siya. Okay. Ito guys, next na ikakabit natin yung high and low switch ng Honeywell. So sa high, ito yung high, makita nyo yung blue color. Tapos yung green, ito yung low. Tapos isasabay na natin yung itong orange, main ng bypass wire. Yan.
Ito yung bypass wire nito. So ito yon. So ikakabitan natin. So pagsasama-samahin ko muna yung bypass wire ito. Tsaka yung high din ng bypass wire ng speedometer panel na extension. Okay? Yan ito guys na naikabit ko na. So magkakasama na yung bypass wire. Ito yung bypass wire, tapos yung high o headlight indicator, high headlight indicator ng panel gauge. Tapos pati yung high beam ng headlight. Ito, high beam ng headlight. Okay? Next naman natin tong low beam ng headlight. Ito, itong nag-isang green. Yan, okay na guys. So naikabit ko na yung low beam ng headlight. Ito. Yan. Yan. Di bali, ang next natin yung kunin nyo lang yung white color. Tapos yung nag-iisang black na walang kahit anong guhit, pagsasamahin natin. Tapos kukonek natin dito sa accessory wire. Dun sa brown, ito. Yan, ito. Kukonek natin dito sa accessory wire. Itong dalawa, pagsasamahin natin. Okay? Yan, ito na mga tol, na pagsama na natin. So na-connect na natin dito sa connector ng brown accessory wire. Yan, di bali ang next natin guys. So gaya ng sinabi ko kanina, yung on and off ng o yung kill switch ng ating Honeywell switch. Di bali ganito na lang gagawin din natin. Hindi na natin siya ikakabit, puputulin ko na, tas lalagyan natin ng ganito shrinkable tube sa dulo, para ano, at least kahit papano hindi visible yung wire. Tapos ikakabit na natin yung ano, ito yung ignition wire nya, para mabuhay ignition wire, kakabit natin dito. So yung red ikakabit natin dito sa black. Tapos yung dilaw sa dilaw, di bali duduktungan natin ng wire. Ikakat na natin to rito, iduduktong natin tong wire para malinis. Yan. Ito na guys, di bali na i-connect ko na yung ignition wire nya ng Honeywell. Ito. Yan. Yung red na may lining na asul, tapos yung yellow na may lining na red. Yan. Kinonek ko rin dito sa ignition wire ng kabila. Ito. Di bali dalawa lang naman yun, isang black tapos itong orange. Okay? Tapos dito ko connect yan sa yan, ito yung brown at saka black. Yan yan. Yan. Di bali itong brown at saka black, pag nagdidikit yan, magi-start yung electric starter natin. So yun. So it's either magkabaligtad to, walang problema. Yan. Tapos itong
kill switch, nilagyan ko lang ng shrinkable tube, pinutol ko na. Yan. Para hindi siya naka-expose. Yan. So mapansin nyo yung wire natin ko, halos konti lang. Yan. Tapos ito lang yung isang medyo nakalawit. Dito wala na tayong magagawa dito. Kailangan lang natin iayos ng maganda itong diode nya para sa hazard. Tapos kukonek na natin dito. Yan. Connect na natin dito. Yan. Tapos lastly na lang itong neutral light ng panel gauge. Ito yung positive ng neutral light, tapos negative ng neutral light. Iko-connect natin tong dalawa. Okay. I-connect muna natin to, tong positive ng neutral, tapos negative ng neutral. Tapos yung dalawang negative para dito sa panel gauge. So puro siya negative. Okay. Ito na siya mga tol. So pasensya na, medyo inabot tayo ng gabi. Siguro mga nasa pasado alas 8 na. Pero okay naman, malinaw naman yung ilaw natin. Yan. Yan, mapapansin nyo na ikabit ko na yung pinakang huling wire. Yung neutral wire nya, positive at saka negative. Yan, positive at saka negative. So naikabit na natin dito sa neutral wire din, sa brown and light brown ng panel gauge, yung original panel gauge. So ito medyo nasira ako ng konti. Okay lang yan, tape na lang natin. Importante yung wire natin maayos. Yan. Ito. Yan, maayos natin siya naikabit. Hindi siya parang mukhang octopus wire. Yan. Medyo organized siya. Yan o. So ayusin ko lang yung mga wire. Yan, pag ikakabit ko na siya, pagko-connectin ko na, tapos kakabit natin yung headlight, tapos testing natin. Ito na mga tol, na ayos na natin lahat ng mga wire. Nalagyan ko na siya lahat ng shrinkable tube. Yan. Malinis na siyang tignan. So i-connect ko na ng lahat, tapos iayos ko yung mga wire, ikabit ko na yung headlight. Okay. Yan.
Ito na guys, tapos na yung ating installation. So testingin na natin. So sinabay na natin yung installation nito. Ni-reinstall natin para makita ng ibang viewers kung paano din to ikabit. Okay. So testingin na natin. Ito dito kasi meron naman akong battery, hindi na natin kailangan pa i-startin yung motor. Yan. Makita nyo yung neutral, gumana siya. Sabi nakabit natin na maayos yung neutral light. Tapos cambio natin. Yan. Yan guys, nakita nyo yung backlight. Yan. Sabay dito yan sa ilaw ng panel gauge. So pag pinatay natin dito yung on and off ng headlight at saka ng panel board. So sabay siya sa headlight, sumasabay sa panel board. Yan. Naka-on siya. On ang backlight. Tapos on natin yung ilaw. Yan. Off natin. On. Makita nyo guys. Yan. Ito para kita. Yan. Pag pinush down natin, on ang ilaw. Push up. Matay. Yan. Sabihin na-install natin na maayos. Tapos yung passing light nya, ito. Nakita nyo guys. Sumasabay yung ilaw ng ng panel board. Yan. Tapos dito yung high din dito, high beam. Tapos low beam. Yan. Okay na. Tapos signal light. Ito, signal light. Yan. Ito nyo guys, umiilaw. Yan, umiilaw. Tapos sa right side, umiilaw. Sabay yung ilaw sa panel gauge. Tsaka yung extension ng speedometer gauge. Yan. Tapos yung try naman yung hazard. Dito halos wala nang ilaw sa kasi mahina na battery natin. Yung tapos itong busina, yan, mahina na talaga ang battery natin pati testing. Tapos yung ito ignition switch, yan, halos wala nang pero gumagana to kanina guys. Halos wala na siyang tunog. Naubos na yung battery ko. Pati yung busina natin nagmamakaawa na. Okay na. Yan. Yan, di bali ito na siya guys na natapos. Okay na mga tol, hanggang sa susunod na video na lang.